Marami ba kay kontratang inaayos? Hindi, kasi kung ganyan nakapito ko kayo, malamang marami kayong inaayos na kontrata dyan. Ano kontrata ba mga inaayos nyo? Komento ni Banat Bay doon sa isang lady guard na hindi na kumakain ng kanin o kahit ano pa diyang snack, dollar na ang kanyang i-snack mga ka-people. Sunod-sunod na to eh. Ang dami na eh. Yung una, ninakawan na Thailand ba yun? Thailander, papunta ba ng Japan yun? Tapos, ito naman, di ba? Meron pa dyan, humipo. Anak ng wedding naman, no? Ano to? Ano? Jologs? Sabaw ba talaga tayo? Ganun na ba talaga tayo ka-jologs? Nakakahiya eh. Isipin mo nakakahiya. Pag narinig yan ng naibalita yan sa iba't ibang, alam naman natin, sa iba't ibang media, mapa-social media, sigurado nababalitaan na, ano yung ganyan pala ang Pilipinas? Parang alam mo yung para tayong yung na dun sa bansang napapanood-panood natin. Yung wag nung nga magbanggit. Di ba? Parang gano'n na ba tayo kahirap ng mga Pilipino? Tapos, ganun pa kakapal ang mukha ng ating mga opisyal. Paulit-ulit ko nga ang tanong sa inyo, kayong mga opisyal ba kayo? Ano ba vitamins yung anesthesia? Pambira. At least yung anesthesia kahit pa paano may nararamdaman pa eh. Oo. Kasi yung anesthesia ko nung pinabunutan ako ng ngipin, sabi ko sa dentist ko, Doc, ano ako, takot ako sa bunot. Pwede ubang damihan nyo? Sabi niya, sige, damihan natin ha. As hindi damihan niya ng anesthesia. Sabi niya, wala ka na mararamdaman na sakit, pero mararamdaman mo yung pagdiin ng kamay ko pagka binubunot na. Pero hindi masakit, sabi niya. Aba, sabi ko, pambira, buti pa itong anesthesia na to, may nararamdaman. Ito kasing si Banat Bay, iba talaga itong bumanat sa mga tiwaling opisyal natin, yung mga nagluloko dyan na opisyal natin sa gobyerno, at hindi lang sa gobyerno. Basta nakita nila na ito ay mali, itong Banat Groups ay titirahin talaga nila. At napakatindi pa itong si Banat Bay, walang kinatakutan. Kasi noong nakaraan, ang Duterte pa ang namumuno, nandyan rin yan si Banat Bay. Kaya ngayon tuloy-tuloy lang kanyang pagbanat. Kaya shout out natin at i-share din natin, i-promote natin itong mga pagbanat ni Banat Bay sa kanyang YouTube channel. Mayroon siyang almost 700,000 followers na ito sa kanyang YouTube channel at million din ito sa Facebook ang kanyang account na Banat Bay. Kaya napakagrabe. Kaya inidulo natin itong si Banat Bay. Ang kapa kahit papano. Yung kapal na mukha ng mga sekretary natin tsaka pinuno dyan sa airport, wala talaga nararamdaman, parang hindi nahihiya. Hindi, di ba? Ba't hindi ko kayo mahiya? Sa totoo lang, Secretary Bautista, walang hiya ka ho ba? Yung totoo. Walang hiya na ho ba kayo? Talagang hindi nyo na naiisip na kapalpakan nyo ito? Kapit tuko na kayo? Ano ba? Malaki ba talaga pakinabang nyo dyan? Marami ba kay kontratang inaayos? Hindi, kasi kung ganyan nakapit tuko kayo, malamang marami kayong inaayos na kontrata dyan. Ano kontrata ba mga inaayos nyo? Para sa kapakanan ng lahat ng empleyado sa airport, para naman sa ilang senador, nakakagalit at nakakahiya ang nangyari. Pangamba tuloy ni Senate Committee Chair on Public Services Senator Grace Poe, maaaring isa lang ang nahuli sa CCTV, pero marami pa siyang kasabwat. Actually, tama yun. Baka isa lang yung nahuli at naibulgar, pero marami pa yung mga ganyan. Alam mo,
Jologs talaga. Ako sa totoo lang, Malamang napakatotoo itong sinabi ni Senador Crispo. Marami talaga diyan, pero yun lang siguro ang nakunan ngayon ng litrato or video. Kaya di ba sinasabi nila na marami na sila ngayong tinatanggal o sinuspindi. So ibig sabihin marami talaga, pero ito lang ang naibulgar, kaya napasubo na itong si Bautista na nagsalita na lang sa press con. Pero tinirahan ito ni Banatbay na pa-resign na lang siguro kasi sobrang kahiya na ang ginagawa diyan sa pagdala sa ating airport. susunod na pagbiyahe ko sa airport, magdadala na ako ng kaha de oro. You may lack. Sige, subukan mo. Subukan mo buksan. Ganunin ko. Isipin mo magiging yan, katatawanan, ano? Oh. Anong gusto mo? Chocolate flavor o vanilla flavor? O mocha flavor? Eto, may sausawan pa, oh. Magdala kaya ako ng sausawan, ketchup. Ate, bago nyo lunukin tong pera ko, sausaw nyo sa ketchup, ha? Saka sa mustard. Para medyo masarap-sarap naman, maasim-asim. Hindi, di ba isipin nyo yun? Anong kahihiyang ginagawa ninyo sa bayan natin? Hindi, ako ginagawa ko lang biro ito, pero isang kahihiyan sa bayan natin. Kasi, tandaan ninyo, ang airport, ika nga, yan ang tinatawag na unang pagkita ng mundo. Di ba? Mga foreigner, mga turista, yan ang una makikita, airport. Tas ganyan tayo. Secretary Bautista, ano na? Ano ka pa rin? Dead bang ka pa rin? Nga ka lang? Ahiya. Bagay na sinigundahan din ni Senator Ronald Bato de la Rosa na naniniwalang modus operandi na sa NAIA ang nangyari. Kaya dapat daw gumawa ng mas malalimang investigasyon ng OTS at DOTR. Turismo naman ang inaalala ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Tanong tuloy niya, paano raw makukumbinsi ang mga turista sa bagong slogan na Love the Philippines kung may banta agad sa seguridad sa NAIA? Para naman kay Senator JV Ejercito, isa lang ang solusyon sa talamak na katiwalian sa paliparan. Panahon na raw kasing itaas ang sahod at benepisyo ng mga empleyado para hindi sila matukso sa katiwalian. We are reviewing it already so that we can improve their compensation and benefit. Ako, medyo pabor din ako dito. Isang bagay, kailangan talaga isabay. Alam mo, madali ho din natin ikundin na yung mga ganitong bagay, yung mga paggagawa na masama. Although we do not justify, pero sa totoo lang tama eh. Tama rin naman po yung sinasabi ni Senator JB dito. Kasi sobrang babaho ng sahod. Ito na nga nakakairite. Ito pasensya nyo na ha. Dito ako nakakairite. Marami dyan, pagka regular government employee ang baba ng sahod. Katotohanan yan. Pero pagka opisyal, wow, yung sahod milyon-milyon. Diyan ka magtataka with all the benefits and privileges of a government official. Kaya din minsan, alam mo yun, parang ang sarap sanang kundinahin ng todo-todo, pero kung susubukan mong laliman pa ang isip at lawakan mo pa isip mo, minsan kasi talaga nga namang, hindi natin ito gina-justify pero tama din tama din yung panawagan ni Senator JB na medyo itaas natin yung sahod. Kasi kung gigipitin naman natin, kung yung sahod nila panahong kopong-kopong yung sahod nila, paano nga naman sila titino, di ba? Kasi alam nyo, ito walang biro ito. Paano ko nasabi yung ganyang klaseng resulta? Alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nung tinaas niya yung sahod ng mga pulis at ng mga militar, maniwala kayo sa hindi, pero marami ho dyan ang tuminong mga pulis. Marami ho dyan ang mga tuminong mga sundalo dahil nung tinaas yung... Ayan, tama-tama yan. Nung panahon talaga ni PRRD, napakadaming tumino na mga pulis dahil dinoble yung sahod. Kaya yun ang solusyon. Sabi ni JB Ejercito, may punto siya doon. Basta may makunan lang tayo ng
pundo, bakit hindi naman natin gawang batas yan o may batas naman tayo dyan. Hindi, i-implement natin at gawan ito ng paraan dyan sa Senate or sa Congress para mas tanggal na itong mga kabulastugan dyan sa yung mga na tukso dahil kulang-kulang talaga. Sahod yung dinoble yung sahod. Kasi talaga nung dati, nung mga nakakausap ko nga, sobrang baba na sahod. Talaga nga naman, sabi nila, matetempt talaga silang, alam mo yung pumatos doon sa mga lagay-lagay na mga barker, lagay-lagay na mga ano. Kasi nga, masyadong mababa talaga. Kaya nung panahon ni Pangulong Duterte, marami ang tumino, umayos. Okay? Hindi ko naman sinasabing dahil doon ma-eradicate na yung problema. Yung problema talaga, hindi mo maalis yan. Ibig ko sabihin, meron gagawa niya, mga masasamang loob ng mga pulis, mga ilang kahit tinaas mo na sahod, magiging greedy pa rin. Meron pa rin yan. Pero marami ang nababawasan. Okay? Ganon din naman po sa katulad niyan, security personnel. Minsan natetempt dahil nga medyo, alam mo yon pagka underpaid, pansin mo yan eh. Halimbawa sa mga mall, pag ang isang tao underpaid, ay grabe ho ang sungit. Lalo na sa mga server, yung para bagang ayaw pagpasok mo ng restaurant, parang sasabihin nila, magkuklose na kami. Isang oras pa ang bago mag-closing, magkuklose na kami. Kasi nga underpaid eh. Marami yung ganyan na nagmamadaling umuwi kasi underpaid. O yung iba naman, alam mo yun, nagnanakaw talaga dahil kulang talaga ang sahod. Sana lang tingnan din. Aside from higpitan, baka naman pwedeng bawasan natin yung mga sahod ng mga sekretary. O kaya bawas-bawasan yung mga confidential funds para tumaas ang sahod ng mga ilang empleyado. Hindi, totoo naman din. Alam nyo kung bakit? Halimbawa, dahil nga mataas yung sahod ng mga kapulisan noon, di ba? Nag-iingat sila na sila ho ay mademanda o matanggal sa trabaho. Ninyo, pag tumaas ang sahod ng isang pulis, tataas din ang pensyon niya. Ito yung panahon ni Pangulong Duterte, ha? Ulitin ko, ha? Panahon ni Pangulong Duterte ito. Dahil nga tumaas ang sahod, dumoble. Naturalmente, yung kanilang pensyon, halos dodoble din yun. Malaki din ang... Kaya nga, ayaw nilang masibak sa serbisyo, mademanda at matanggalan ng pensyon. Kasi nga po, malaki. Okay? I mean, halimbawa, kayo sa ibang bansa, marami siguro sa inyo sa ibang bansa, hindi ganyan kagarapal ang mga magnanakaw sa inyo. Kasi nga po, sa ibang bansa, magtrabaho ka, yung sahod mo, na ko-compensate. Ibig sabihin, meron kang, alam mo yun, hindi magtrabaho, kasi nga, di ba, halimbawa ako nga lagi, di ba, sa Japan. Maging masipag ka lang sa Japan, mabubuhay ka eh. Bakit? Ang laki ng sahod eh. Di ba? Hindi ko alam sa ibang bansa pero sa Japan, kwento sa akin ng mga kababayan natin doon, dito, mga Pilipino dito nagsusurvive. Bakit? Una, maabilidad. Pangalawa, pag masipag ka lang dito, mataas ang sahod. Di ba? Talagang hindi mo maiisip na gumawa ng krimen at pauwiin ka sa Pilipinas. Kasi pag nahuli ka, makukulong ka. If there is opportunities, definitely, medyo magiging careful ka na mag-take chance na gumawa ng masama. Kasi meron ka na natatanggap ng maganda eh. Mataas na sahod mo. Ba't ka pa gagawa ng kalokohan? Di ba? Ang problema, itong mga kababayan natin, nakakalungkot. Dahil pag government employee ka, makikita mo ang baba ng sahod mo, tapos samantalang yung mga department head, grabe ang sahod, milyon-milyon. Di ba ho? Yun nga lang sa BSP, di ba? Bangko Sentral ng Pilipinas, pag tiningnan mo yung sahod, grabe ho. Kaya naman pala nakakabili ng mga Ferrari. O, mayor.
Napakinggan ko si Mayor Magalong. Totoo ito ha, napakinggan ko si Mayor Magalong. Ayan, kaya tuloy itong si Banat Bay na pag-isipan na tumakbo na lang ng mayor. Mag-mayor na lang daw siya kasi napakalaki ang sahod at saka may take home pa. At marami pang dyan, pasahin-sahin ka lang. Iba talaga. Kaya napag-isipan itong ni Banat Bay. Interview niya kay Christian Esguerra, tinanong si Christian Esguerra rin, sira din ng ulit, tinanong kung magkano sahod niya. Umaabot na ng 190,000 as a mayor. Tapos ang take home more or less 140, 150. Sabi ko, bay, okay din ah. Okay pala mag-mayor ah. Mag-mayor kaya ako. Sabi nga niya, tapos siya bilang dating sundalo, meron pa siyang pensyon. Di ba? Tapos, kasi pinag-uusapan nila tungkol sa korupsyon doon. Sabi ko, tama nga naman yung sinasabi niya na minsan talagang greedy na lang yung ilang mga opisyal